Welcome back sa aking YouTube channel para sa mga first time na panonood. Please click mo na yung Jeremy's TV, Manila. Anyway guys, wala na pong bayad to, libre lang. Tulong mo na lang din sa kapwa mo. Alright? Thank you very much po. So topic natin ngayon po today's reflection. Gaano mo kamahal ang sarili mo? Gaano mo kamahal ang kapwa mo? At lalo na, gaano mo kamahal ang Diyos? So mula nung likhain ng tao, pagdating sa Old Testament, itong si Moises, di ba? Nagbigay ng Diyos ng 10 Commandments sa Bible para masunod ng mga tao kung ano nga ba dapat nilang gawin nung panahon na yun. Pero sa tagal ng panahon, siyempre, di ba, medyo nalilito yung maraming tao, lalo na pagdating sa mga Hudyo na kung saan na yung bayan ng Israel, na sinasabi na ang kanilang mga kautusan sa dami ng kanilang inuutos almost 613 to be exact yung tinatawag na Mosaic Law, na kung saan ay halos lahat may pinagbabawal, may mga inuutos. So nalilito ang tao hanggang sa panahon natin ngayon, ganun pa rin naman sila. Pero sa atin bilang Kristiyano, 10 utos lang yan ang ating alam. Pero nung dumating ang Panginoong Yesus, lalo pang pinaiksi para kumbaga para hindi na kayo maguluhan, di ba? Sa 2 kautusan lang ito natatapos. Kaya merong mga eskriba sa New Testament. Pag sinabi mong mga eskriba, ito yung mga expert sa batas pagdating sa Diyos. Kumbaga sa panahon natin ngayon, sila yung mga pastor, sila yung mga pare, na inaaral talaga nila ang salita ng Diyos. Pero dito sa pagkakataon na to, tatanungin nila ang mismong Panginoong Yesus kung ano nga bang masasabi niya regarding sa 10 Commandments o sa mga kautusan ayon sa banal na aklat. Kaya sabi nila, Guro, ano po ba ang pinakamahalagang utos sa Diyos, sabi, di ba? Tinitignan nila kung paano na ang ating Panginoon Jesus ay sasagot. Kaya ang sabi niya sa Mateo chapter 22 verse 36, sumagot si Jesus, mahalin mo ang Panginoon mong Diyos ng buong puso, ng buong kaluluwa, at ng buong pag-iisip. Ito ang pinakamahalaga sa lahat. At ang ikalawang pinakamahalagang utos ay katulad din nito. Mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng pagmamahal mo sa iyong sarili. So guys, dalawa na lang. Doon na umiikot ang lahat ng utos. Lalo na yung 10 Commandments. So sa una, sabi niya, mahalin mo ang iyong Panginoon. So ibig sabihin, ng buong puso, ng buong pag-iisip at ng kaluluwa, Diyos lang ang mamahalin natin. Wala nang iba. Kasi nga naman, di ba? Yung iba, minamahal nila kung anong meron sila. So, halimbawa, di ba? Meron silang kapangyarihan sa gobyerno o may kapangyarihan sa lipunan. Yun ang ginagawa nilang Diyos. Marami silang pera sa bangko. Million, minsan billion pa, di ba? Tapos trillion pa yung mga pinakamayaman sa mundo. Ginagawa nilang Diyos ang pera. Yung mga ari-arian, di ba? Yung mga kotse, magagarang kotse, relo, mga Louis Vuitton na bag, lahat niyan, mga material na bagay. Yan ang Diyos nila. Imbis na yung lumikha ang sambahin nila at mahalin ay yung mga bagay na panlupa lamang. Pero siyempre guys, hindi natin minamasama ang magkaroon ng mga kapangyarihan, ng pera, ng kayamanan, di ba? Ng pwesto sa gobyerno, pwesto sa lipunan. Basta ang bilin dito, huwag mo lang gawing Diyos yan. Di ba? Kaya sabi niya, buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Diyan, guilty po tayong lahat. Alam naman natin na walang perfectong tao. Lahat po tayo may mga kasalanan na minsan gumagawa ng mabuti, gumagawa ng masama. Pero ang utos sa atin, buo. Yan po ang ipagdasal natin na sana nga, buong kaluluwa, buong pag-iisip at buong buong kaluluwa, pag-iisip at buong puso ang ating ilagay sa ating isipan o ating puso. Di ba?
Kasi yun ang gusto ng Diyos na sana nga ay ma-perfect natin yun. At ang pangalawang pinakamahalagang utos, ito yung mahalin mo ang iyong kapwa katulad ng iyong sarili. Kasi nga naman, di ba guys, kung mahal natin ang ating sarili, anong ginagawa natin? Gusto natin kumain ng masarap. Gusto natin namamasyal sa iba't ibang parte ng Pilipinas o sa ibang bansa, di ba? Gusto natin nagpapa-spa tayo, nag-gym, nagre-relax, di ba? Kumakanta, lahat ng gusto natin mangyari sa ating sarili ay gusto natin inaalagaan. Kaya sabi ng Diyos, mahalin mo rin yung kapwa. Siyempre, kung mahal mo sarili mo, kung mahal mo rin yung kapwa mo, hindi mo gagawin. Sigurado kung ganoon ng lahat ng policy ng tao, wala na magnanakaw, di ba? Bakit mo nanakawin yung kapwa mo? Mahal mo yan. Bakit masasaktan ng kapwa mo? Mahal mo yan, di ba? Bakit mapapatayin ng isang tao? Mahal mo yan. Di ba? Kaya pangalawang pinakamahalagang utos ay napakaganda. Mahalin po natin ang ating kapwa. Kaya yan po ang lagi nga nating ilagay sa ating puso't isipan. Dalawang utos lang na pinakamahalaga. Hindi na tayo kailangang malito pa. Mahalin natin ang Diyos at mahalin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. And guys, kaya sa kapatid natin ngayon nanonood sa aking vlog na may matinding problema sa kalusugan, problema sa pinansyal, at problema rin sa pamilya. Sabay mo ka sa napakasimpleng dasal na kung ikay maniwala at magtiwala sa ating Panginoong Yesus, ay tsak yun, ipagkakaloob sa iyo sa tamang panahon. Sa tabi manalangin, Lord, i-bless niyo po ang kapatid namin nanonood sa aking vlog na malubha na po ang karamdaman. Stage 4 cancer na, Lord. Tinaningan na po ang kanyang buhay. Ipuhin niyo po ng iyong mapagpagaling na kamay. Aplusin niyo po. Tanggalin niyo po ang kanyang karamdaman. Alam naman po namin na walang imposible sa iyo kung iyong loloobin. At ganoon din po sa pamilyang nagkakasira o nagkakawatak-watak, nagkakagulo dahil sa hindi pagkakaunawaan. Now, Lord, ang diniscuss namin ngayon ay mahalin ang bawat miyembro ng pamilya at maging mapagkumbaba at mapagpatawad sa isa't isa. At pagbigis-bigis niyo po muli ang kanilang pamilya para sa magandang relasyon sa kanilang pamilya. At ganoon din po sa financial. Kailangan po namin lahat. Lalo na po, Lord, yung mga kapatid namin walang-wala, ultimo pabili ng 1 kilo ng bigas, ng ulam. Pinoproblema pa, Lord, kung paano itatawid sa maghapon ng buong pamilya. So, i-bless niyo po ang aming pamilya, ang aming panghanap buhay para sa amin. Ang lahat ng ito ay niling namin sa matamis na pangalan ng ating Panginoong Yesus, at tatawarin niyo po kami sa aming mga kainahan at kasalanan. Sa ngalan ng Ama ng Anak ng Espiritu Santo. Thank you very much po.